Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question, another issue. We have a question from brother, I think brother ito. Nurun ala Nur. Nurun ala Nur. Okay. Ano pa ito? Noong November pa ito, November 19, 2025. He has a two question. So we will going to answer it separately. For now, I'm going to answer the first question. So let us read the question of brother Nurun ala Nur. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, may tanong lang po ako tungkol sa pagsasala sa bahay po ako nagsala. Dahil ako po ay babae pala ito. Ako po ay babae. Ang masjid ay tabi lang ng bahay namin. Pagtapos ng adhan ay agad po akong magsala. At minsan nakasabay ko ang imam sa masjid sa pagbabasa ng mga sura at minsan na uuna ako matapos sa imam. Ano po hatol dito? Gusto ko po malinawan. Syukran, jazakallahu khairan. Okay. So yan po yung katanungan ng ating sister na si Nurun ala Nur. I thought she is he. Okay, so bismillah wa salatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki sister Nurun ala Nur. Ang unang tanong na binanggit mo ay may malinaw na sagot na oo. Okay? Valid ang sala ng babae sa bahay kung nagsimula siyang magdasal pagkatapos pumasok ang oras ng sala. Kahit hindi pa nag-iikama o nagsisimula ang jamaa sa kalapit na masjid mo. So hindi ka nakatali sa galaw ng imam hanggat hindi mo nilalayong maging maamum nito. Malinaw? So let us indulge in details, no? Unang-una, pagdating sa sala ng babae sa bahay habang may jamaa sa kalapit na masjid, una, ang tandaan natin, mayroong batayan sa bagay na ito at ang batayan ay ang pagpasok ng oras, hindi ang ikama. Malinaw? So, tandaan natin yun. So, ang batayan ay pagpasok ng oras, hindi ang ikama. Sinabi ng Allah, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan, ang sala ay tinakda para sa mga mananampalataya sa mga tiyak ng oras. Sa Suratul Nisa. Sa makatuwid, sister, kapag tiyak ng pumasok ang oras, maaari ng isagawa ang fardus sala. Ang ikama ng masjid ay hindi siyang nagpapasimula ng oras ng sala. Ito ay anunsyo na magsisimula ng ang congregational prayer sa masjid. Okay? Kaya halimbawa, kung ang oras ng zuhur ay pumasok na at narinig mo ang wasnong adhan, maaari ka nang magsala sa bahay kahit ang jamaa sa masjid ay magsisimula pa makalipas ang 10 or 20 minutes. Linaw? Hindi obligado ang babae na hintayin ang jamaa sa masjid. Ang congregational sala o salatul jamaa sa masjid ay hindi obligado sa babae gaya ng usapin ito para sa mga lalaking may kakayahang dumalo. Sa katunayan, sinabi ng Prophet sallam, La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Sunan Abi Dawud. Huwag ninyong pagbawalan ang inyong mga kababaihan sa mga masjid, ngunit ang kanilang mga tahanan ay higit na mainam para sa kanila. Kaya, kung ang babae ay nagdarasal ng mag-isa sa kanyang bahay, wala siyang obligasyong hintayin ang ikama, ang takbiratul ihram ng imam, ang pagtatapos ng jamaa o ang taslim ng imam. Ang mahalaga ay nakapasok na ang oras ng sala. Malinaw? Paano kung kasabay niya ang imam nang hindi sinasadya?
walang problema. Halimbawa, nagsimula siyang magmagrib sa bahay at habang nagdarasal ay narinig niyang nagsimula rin ng imam sa masjid. Maaaring mangyari na siya ay nasa ruko habang nakatayo pa ang imam, o kaya siya ay nasa sujud habang nasa ruko ang imam, o kaya natapos na siya samantalang nasa ikalawa o ikatlong rakaa pa lamang ang imam. Wala itong epekto sa validity ng kanyang sala. Bakit? Dahil siya ay munfarida, nagdarasal ng mag-isa, at hindi siya ma'muma, ibig sabihin na sumusunod sa imam. Okay? Ang pagsunod sa imam ay para lamang sa tunay na ma'mum. Sinabi ng Prophet sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira, wa idha raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Ang ibig sabihin ng hadith na yung matatagpuan sa Nabi Daud, ang imam ay itinalaga upang sundin. Kaya kapag siya ay nagtakbir, saka kayo magtakbir. At huwag kayong magtakbir hanggang siya ay magtakbir. At kapag siya ay yumuko o magruko, saka kayo yumuko. At huwag kayong yumuko o magruko hanggang siya ay yumuko. Ngunit ang hadith na ito ay tungkol sa taong talagang sumusunod sa imam bilang ma'mum. Kung ang babae ay nasa sariling bahay, kagaya ng sitwasyon mo, at ang kanyang niya ay magdarasal ako ng fard maghrib ng mag-isa, hindi siya otomatikong nagiging ma'mum dahil lamang naririnig niya ang imam. Tandaan yan. Hindi rin niya kailangang iayon ang recitation niya sa recitation ng imam. Kung siya ay nagdarasal ng mag-isa, maaari niyang ipagpatuloy ang sariling sala ayon sa normal nitong pagkakasunod-sunod. Halimbawa, babae sa bahay, nasa ikalawang rakaa. Yung imam sa masjid, nasa unang rakaa. So, walang problema. O babae nasa tasyahud na, imam nagbabasa pa lamang ng Quran, wala rin problema. Hindi sila nasa iisang jamaa. Ngunit, maaari ba niyang gawing imam ang imam ng masjid habang nasa bahay siya? Ito yung kalimitang katanungan, no? So, ito ay ibang usapin, ibang issue at hindi dapat ipaghalo sa tanong. Ang simpleng katotohanang narinig ko naman ang imam mula sa bahay ay hindi nangangahulugang maaari na siyang otomatikong maging ma'mum sa jamaa ng masjid. May detalyeng fiqh tungkol sa pagkakaugnay ng mga saf, lokasyon ng ma'mum, pagkakaroon ng harang, distansya, at kung ang bahay ay hiwalay sa masjid. Kaya ang ligtas at malinaw sa sitwasyong inilalarawan sa tanong mo ay kung magdarasal siya sa bahay, magdasal siya bilang munfarida, bilang hiwalay, at huwag itali ang sariling mga galaw sa imam ng masjid. Okay? So, isang mahalagang kondisyon, tiyaking pumasok na talaga ang oras. Hindi sapat na sabihing nag-adhan na, kaya siguradong pwede na. Kung ang adhan ay tama at ginagawa sa pagpasok ng oras, maaari itong pagbatayan. Ngunit kung sa isang lugar ay may adhan na ginagawa bago pa ang tunay na oras para sa isang partikular na dahilan, hindi maaaring magfarsala hanggang pumasok talaga ang oras. Sinabi ng Prophet sallam, waqtu dhuhri idha zalati syams. Ang oras ng zuhur ay kapag lumihis na ang araw mula sa katanghaliang tapat. Sahih Muslim po yan. Ibig sabihin, ang oras mismo ng legal na batayan, hindi ang ikama. Okay? Malinaw, sister? So bilang buod sa mga nabanggit natin, sa mga sitwasyon tayo at may mga kanya-kanyang hatol. Sa sitwasyon na ang babae sa bahay at pumasok na ang oras, ang hatol dito, maaari nang magsala. Sa sitwasyon na tapos na ang adhan ngunit wala pang ikama, ang hatol dito maaari nang magsala. Sa sitwasyon na hindi pa nagsisimula ang imam, ang hatol dito hindi kailangang hintayin. Sa sitwasyon na kasabay niya ng hindi sinasadyang imam, walang problema. Sa sitwasyon na nauna siyang matapos sa imam, walang problema. Sa sitwasyon na nahuli siya sa imam, walang problema. Sa sitwasyon na rinig niya ang recitation ng imam, hindi siya naging ma'mum dahil lamang dito. Sa sitwasyon na nagdarasal siyang mag-isa, hindi niya kailangang sundan ang mga galaw ng imam. Isang simpleng tuntunin ang dapat tandaan.
dukhulul waqti wal mu'tabar, la iqamatul masjid. Ang isinasaalang-alang ay ang pagpapasok ng oras, yung tunay na pagpasok ng oras ng sala, hindi ang ikama ng masjid. Okay? Kaya sa sitwasyong nabanggit mo, valid ang sala ng babae, valid ang sala mo, inshallah. Kung nagsimula siya pagkatapos pumasok ang oras at natupad niya ang iba pang mga kondisyon ng sala, hindi niya kailangang hintayin ang jamaa at walang epekto sa kanyang sala kung siya ay nauuna o nahuhuli sa imam na naririnig niya mula sa masjid, sapagkat hindi naman niya ito sinusundan bilang kanyang imam. Linaw? So Allah Ta'ala alam, naway nagbigay ito ng karunungan sa iyo at kaalaman sa iyo, sister. So barakallahu fiik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.